Magandang umaga po. Amen. Good morning po sa bawat isa. At have a blessed Monday po muli. Salamat sa Diyos. Papuso dyan. Handa kapag sa Jimit nakakapagpuso tayo. Andun yung heart natin. Handang-handang makinig na sa salita ng Panginoon. At nakikita tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Yung papuso po, paghanda na tayo. Amen. Praise God, salamat po muli sa araw na ito, sa presensya ng bawat isa. Si Jang Emily, Sis Janet, Sis Maria, Sis Mary Grace. Good afternoon po sa mga taga-Amerika, kay Mimi G, ang ating pong instructor today. Salamat po for always available, Mimi G, sa iyong pagtugon, sa pagpahayag ngayon ng salita ni Diyos. Sis Karen Joy, Sis Ging, Pino pa ba? Meron pa pa. Sis Karen Joy, Ate Ana, good morning po sa mga taga-Pinas, taga-Japan, sa ibang lugar pa pa Amerika, kung saan po makarating itong ating video, live video, at nawa ang salita ng Diyos ay tumilong sa puso na bawat isa po at maisabuhay. At sa mga manunod ko sa online, good morning po at have a blessed Monday po. Sige po, tayo po ay manalangin. Nais pong mag-lead ang prayer ngayon. Ang umpisa natin. Sis Maisel, good morning po. Sis Mais. And Sis Mary Grace, pwede ka pong mag-opening prayer. Ako na rin po. Ayan po na. Okay, go ahead. Nakita ko naka-open. Taranat manalangin. Amen. Good morning. Ay, unang-una po sa lahat, magandang umaga sa Japan, ng Philippines, sa amin. Father God, we're here again, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa pagbabantay niyo, sa pag-protect ninyo, sa kabilang ibayo, while they're asleep, Panginoon. Maraming salamat, binigyan mo sila ng kapahingahan, Panginoon, at nagkaroon sila ng magandang tulog para ng pag-gising nila sa araw na ito ay makapagpuli muli kami o sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat for the speaker for today, Panginoon, na si Sister Gina, O Lord. Maraming salamat sa kanyang pagpapaunlak sa inyong pagpubasang, Panginoon, na pangalan lamang ninyo ang maitaas sa araw na ito, sa araw din ito, Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Help us to understand, Panginoon, and most important, help us to apply the words na maririnig namin, Panginoon, mula sa inyong kautusan. Panginoon, maraming salamat, O Lord. I pray this in the name of your sweet Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen and amen. 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 Thank you, Lord, sa tagumpay ng gawain ito. Sa lahat po, Sis Mary Grace, sa panalangin at muli. Tayo po, ihanda natin ating mga ang ating tape. Ito tayo makapag-tape note at magagamit natin dito ngayon, araw-araw, hindi lang ngayon, para pa sa pagpapahayag ng banal na salita. Tayo po ay magpalakasan, mag-aaral upang ito ay ma-share natin sa iba. Ano po, huwag natin kalilimutan, hindi lang doon para sa magkakapating puso sa pakikinig at ang ating ballpen Biblia. Amen. Yes po. Onegaishimasu po. Thank you po. So,
Dito na po tayo sa first day ng ating aralin ko na 40 day journey to transforming your heart. Hindi ko ba yan. Nung inaano ko po to, ang tawag dito, yung pinag-aaralan ko po to, nagulat ako, sabi ko, Lord, parang ang top topic po natin, ang pektan, sabi nyo nga po sa Luke 13, ang umpisa upang kami po ay maging ang pagiging ang fellowship. Panginoon, bigyan niyo po ako ng gabay ng Espiritu Santo upang sa gawa ko po yun ang halos number one enemy, hindi po ba? Lalong-lalo na yung mga hindi nila tinitingnan yung kanilang health. Yung kain lang sila ng kain or inom lang sila ng inom. Aside from magkakaroon sila ng problema sa other parts of their body, puso po ang kalaban. Hindi po ba? So, paano po pa natin mapapanatiling malusog ang ating puso? Yung flow of blood niya na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. So, hindi po ba andyan na po yung nag-hang daw po ang PC niya? Pwede po ba mag-stop po ba ako o dire-diretso na lang po, sweetie? Mag-hang daw po. So, Okay lang po, naririnig naman po kayo. okay po. So, dito po maano natin na pag hindi po natin pinangalagaan ng ating sarili, ang ating health, talaga pong bibigay ang ating puso sa ganito. Yung mga hindi po tayo nag-watch ng ating mga kinakain, basta kain lang tayo ng kain, hindi tayo nag-exercise. So basically, parang nagiging stagnant na lang po tayo. O yung tinatawag nilang couch potato. So, usually po, tayong lahat, aminado po ako, kumbaga kaya nga, tayong lahat, hindi po ba? Kung di po tayo masasabihan ng doktor na kung hindi tayo mag-iingat sa ating kinakain, kung hindi tayo mag-exercise, tayo ay talagang aatakihin sa puso. So, physically po talaga, we have to take care of our heart. Andiyan na yung mag-exercise tayo, andiyan na po yung talagang yung babantayan natin yung ating kakakain. Magiging mindful na po tayo sa mga, lalo na po sa nagkakaroon na yung ating edad hindi naman po pababa. Padagdag po ng padagdag ang ating mga edad. So, kailangan po nating alagaan. So, tanong ko po, kasi ako tanong ko rin to, bakit nga ba heart attack ang day 1 natin? Kasi nga po, kumbaga nga, kung hindi natin naalagaan ang ating katawan, ang magsasuffer po ang ating puso. Ngayon po, kung hindi po natin naalagaan ang ating spiritual, tayo po naman ay maliligaw. Okay po. Sabi nga po sa Proverbs 4:23, pasensya na po, English po yung aking nahahagilap na Bible. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Wow! Parang ang hirap naman po, hindi ba? Ano pa nga? Bakit nga ba kailangan natin? Kasi nga po, di ba, sa puso tayo tina-target ng ating mga kalaban. Doon tayo, kung mahina ang ating pananalig sa ating Panginoon, dito po tayo matatalo sa ating puso.
So, kailangan po nating, paano po ba nating maiingatan ng ating puso? Katulad nga po sa dito sa Proverbs 20, binasa ko na Proverbs 4:23. Keep your heart. Kailangan po tayo mag-vigilance. Kumbaga, tayo po ay kailangan open ang ating mata, open yung mata natin na nakikita natin yung mga kamalian. Okay po. Kasi kahit naman po tayo, mararamdaman po natin yan. Yung mga kamalian natin na alam naman natin hindi naaayon sa salita po ng ating Panginoon. Hindi po ba? Kasi po, nakakapagbasa na naman po tayo ng Biblia. So dito po natin titingnan, ano nga ba ang kailangan natin gawin? Bakit ba kailangan natin itago o maging matatag ang ating mga puso? Kasi po yung mga ating nararamdaman, yung ating mga nakakasalamuha sa buhay natin, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami po tayong yung mga challenging sa ating buhay, sa ating faith, sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Andiyan po yung mga challenges. Tayo po ba ay kakapit sa ating Panginoon? Dahil alam po nating andyan siya sa ating puso. Or tayo po ba ay kakapit na sinatawag nilang kapit sa patalim kasi sa tingin nyo, hindi na tayo naririnig ng ating Panginoon. So dito po kailangan talagang, kasi kung titingnan nyo po, hindi po ba? Ang Panginoon po natin ay tumitingin sa puso po natin, hindi sa panglabas na kaanyuan. Kasi pwede po naman nating sabihin, nagsisimba naman ako lagi eh. Pero ang Espiritu Santo po ba nasa ating puso? O pwede naman po nating sabihin, lagi naman ako nasa online Bible study. Pero ganun din po ang tanong ko, pumapasok po ba sa puso natin ang ating mga naririnig, ang ating napag-aaralan? Kasi po, kailangan yung mga salita po ng ating Panginoon, hindi lang po sa ating isipan dapat nakalagay yan. Kailangan po sa puso yan. Sa puso po natin ang ating mga naririnig, ang ating napag-aaralan, ang ating nababasang Biblia. So, para ko pong, pag nagkaroon tayo ng problema, maaano po natin, yung makakaramdam tayo, alam natin kagad anong Bible verse ang makakatulong sa mga hinaharap nating problema. Sa Bible po tayo, o sa salita po ng ating Panginoon, doon po tayo tatakbo. Kasi doon po natin yun yung talagang makikita natin ang gaang sa pakiramdam na kahit na anong problema ang dumadating sa atin, alam po natin sa ating puso, saan tayo tatakbo? Saan, kumbaga nga po is, anong libro ang ating pupuntahan? Anong chapter, anong book ang ating pupuntahan? Alam na po yan kasi nakatanim na sa ating puso ang kailangan po nating gawin. So dito po sa ating 40 days of journey, kailangan po open tayo. Our hearts should be open to the spiritual hearts. Hindi lang po aalagaan natin ang puso natin for our physical health, but we have to take care of our spiritual health at the same time po. So, dito po natin talaga kailangang pag-aralan. Dito natin talaga kailangan paano ba natin isusuko ang ating puso? Paano ba natin nahayaang ang Espiritu Santo ang manalig sa ating puso? Yes po. Katulad nga po na sabi ko, hindi po ba nung bago-bago pa lang po. Tinanggap ko po ang ating Panginoon sa aking puso, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, masaya po ba ako? Kasi ang binago ko lang po is ang aking panlabas. Okay po? Para makita ng mga tao na ako'y born again na. Lahat po ng kilos ko, pananamit ko, unti-unti ko po yung binago kasi alam ko po, yun ang nakikita ng mga tao. Yun ang papansinin sa akin ng mga tao. Yung aking panlabas. Pero hindi po ako masaya. Sabi nga po sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, sipin niyo po yun ha.
sabi na ni Jeremiah, ang mga puso daw po natin ay deceitful. Paano nga ba yun? Kasi po madali po tayo, kasi nga ang lagi nating katuwiran, tao lang ako. So, nade-deprive pa rin po tayo, nagkakamali pa rin tayo, naluloko pa rin po tayo. Kasi yung desire po ng ating puso, lalo na po mga baguhan pa lang, minsan kahit po matagal na as a born-again Christian, may time po talaga, ang kalaban talaga po natin is the flesh. Okay po? So, magkakaroon po tayo ng yung ating paniniwala. Nagkakaroon po ng bahid. Nagkakaroon po ng parang bitak-bitak, nabibitak na siya, nasisira na siya, nagkakaroon na siya ng crack. So, ano po, bakit kailangan natin yan? Bakit natin kailangan matutunan tong heart attack na to? Kasi po, kumbaga nga kung hindi natin inaalagaan ng ating sarili, ang ating physical, in any time, kasulat nga, kasasabi nga lang po sa akin ni Bunso, na meron yung, I think couple of days ago lang po yan, nag-ano daw po siya. He went to a death notice. Okay po. Yung lalaki po is 55 years old. So, kumatok po siya sa bahay, kumbaga nakatira po itong lalaking to sa bahay ng kasama niya sa bahay niya, yung tatay niya, tsaka yung kapatid niya. So, pero yung taong yon sa kaibigan siya namatay. Kumbaga po, nag-iinuman ata, yung nasabi ng anak ko na, yun na, nag-iinuman sila magkakaibigan, the next thing they know, wala na yung, kaya sabi ko, that's heart attack. Usually, pag bigla kang natumba or what, na without any cause, lagi nila sasabihin, it's heart attack. So sa atin po, spiritually, kung mahina po ang ating puso, mas nakikinig po tayo sa mga balita. Okay po? Sa mga naririnig nyo. Yung mga, kung mahilig po kayo manood ng mga news, mahilig kayo magbasa ng dyaryo, na ang lagi nyong mababasa, patayan dito, patayan doon, sakitan dito, sakitan doon. So, manghihina po ang puso niyo. Meron po ako isang nakatrabaho. Sabi niya, tinanong niya po ako, hindi ka ba natatakot dito sa giyera na to? Ang sagot ko sa kanya, di ba ate, sabi mo, born again ka na. Ba't meron ka pa rin takot? Sabi ko, kailangan kung talagang born again ka na, ang lakas na ng paniniwala mo. Kasi, nakakarinig ka na ng salita ng Panginoon, nababasa mo na ang salita ng Panginoon. Huwag kang panghinaan, ate. Kasi andyan ang Panginoon. Ako nga sabi ko, pag nakakarinig ako ng ganyan, ang sinasabi ko na lang, Lord, alam ko po malapit ka na pong dumating. So yun ang sinabi ko to sa katrabaho ko po dati. Sabi niya, hindi ko naisip yan. Sabi ko, ate, hindi ko sinasabing mas matagal ako sa iyo o mas marami ako alam. Pero kung sa puso natin is ang ating Panginoon, kahit na anong mangyari, hindi dapat matinag ang puso natin. Hindi dapat tayo magkaroon ng takot sa puso natin. Kasi alam natin kumbaga nga po sa surgery, hindi po ba? Alam natin na magagamot tayo. So salita ng ating Panginoon, magagamot din po tayo. As long as bukas po ang ating puso para po tayo ituwid sa ating pagkakamali, para po kung tayo po ay madadapa, pagbangon po natin, andyan po ang salita ng Panginoon. Hindi naman po mawawala ang salita ng Panginoon. Kahit na ano pong gawin natin, ang salita po ng ating Panginoon, hindi po yan mawawala. Kasi nga po, di ba, sabi nga natin, He is the great surgeon. He is the great physician. He is the great healer of them of all. Sa Kanya lang po, kumbaga nga, sa Kanya lang sapat na. Wala na tayong ibang hahabulin pa. Saan pa tayo pupunta? Andito na, buong puso, ang Kanyang kamay. Sabi nga po nila, ang pagkapako daw po ni Jesus Christ. Kung gaano kalawak yung
yung pagkahila ng kanyang kamay para lang maipako sa krus. Ganon daw pong kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kumbaga nga po is, yung isa pong Bible study ko, sabi ko, God loves us. Kasi kung di tayo mahal ng Panginoon, bakit niya pa po bubuuin itong mundo? Hindi po ba? Kung talagang, yung iba sabi nila, the Lord is selfish. Bakit naging selfish si God? Ibinigay ng haligat sa atin ang lahat, hindi po ba? Ng ating Panginoong Ama, ibinigay niya lahat. Ultimo ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya sa atin upang tayo po'y magkaroon ng relationship pabalik sa Kanya. At nung umakyat na po ang sa langit ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba? Sa pagmamahal pa rin po sa atin, ibinigay niya po ang Espiritu Santo upang tayo ay gabayan. So, buksan po natin ang ating puso. Let's clean our heart. Kung ano pa po ang mga bagay na nakatago dyan sa puso nyo, na hindi nyo pa po isinusuko sa ating Panginoon, isuko nyo na po. Let's start this 40 days challenge to open our heart to God, to surrender our heart to God. Let Him cleanse our heart. Let Him do the renewal. Katatapos lang po natin yan, hindi po ba? Yan po yung ating topic sa July. Revival, renewal. Let God renew our heart back to Him. Let Him revive it. Yung ating kung gaano tayo kainit noon, kung gaano tayo kasigasig noon, ibalik po natin yan. Hayaan po nating pagalingin ng salita po ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi din po sa Proverbs 25, verse 5, counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will throw it out. Ano yun? Ano nga po, di ba? Let's counsel. Let's help one another. Dito po tayo, yung ating fellowship. Hanggat kaya po natin mag-fellowship, gawin po natin ang fellowship na ito. Kasi po, dito po tayo nagkakatulungan. Dito po tayo kumukuha ng lakas sa bawat isa. Sa mga ating pagkakadapa po, andyan po. Let's fill our hope with God's Word. Huwag po nating hayaan nating manalo ang atake ng kalaban sa ating mga puso. Yung nilalagyan tayo ng doubt, nilalagyan tayo ng pagkatakot, nilalagyan tayo ng aligaga tayo, na stress tayo maigi. Ako po, aminado ako. Pag napapalayo po ako, hindi ko po na gagawa yung dapat kong gawin. Nalilimutan ko yung times na maglaylo ako, mag-distress. Nalilimutan ko, there are times po nalilimutan ko yun. Lumalabas po yung anxiety ko, lumalabas yung stress ko, kaya pag nakakaramdam na po ako, kasi usually po pag nakakaramdam ako ng parang nanginginig, nakakaramdam ako ng parang nangingima yung mga daliri ko, I know something is wrong. Not physically, but spiritually. Kasi nawawala na po ako. Kawikaan 20 verse 5 po. Sweet Lily. Kawikaan chapter 20 verse 5 po. So dito po, nararamdaman ko na. So pag nakakaramdam na ako, alam ko aatake sa akin yung anxiety ko, aatake yung depression ko, aatake sa akin yung PTSD ko. Kasi, minsan sabi ko, bakit ganito, Lord? Bakit ako umaatake? Tapos, kailangan ko pong kumbaga tumahimik ako. Itatahimik ko muna yung puso, yung isipan ko, and then, I'll talk to God. Ang sumasagay po sa akin is, nalilimutan mo ko. Huwag mo akong kalimutan. Sa akin ka na lang kumapit. Kasi po napapasukan
napapasukan kahit na ano pong lalim natin at tayo po ay nalinga ng konti lang. Napapasukan po yan ng kalaban. Huwag po nating hayaang pumasok ang kalaban sa ating puso. Let's keep on studying God's Word po. Let's do this. Huwag po nating hayaang manalo. Itong mga pumapasok sa isipan natin, pumapasok sa puso natin. Huwag po. Let's start looking as how God looks on us. Let's look on our heart. Tayo po mismo. Let's study our heart. Let's cleanse our heart. Para po mawala yung ating takot, yung ating kaba. Meron pa po akong isang sasabihin na isa pa pong verse. Proverbs 27, sa verse 19 po. Okay po. Proverbs 27, verse 19. Ang sabi po, as in water face answereth to face, so the heart of man to man. Ano po yun? Kumbaga para daw po kung tayo titingin sa tubig, parang may anino tayo, nakikita rin natin yung sarili natin, hindi po ba? Sa salamin. Pwede rin po yung, kaya yung sa puso, sabi nila heart to heart talk, di po ba? Yan yung mga pag nagkakaroon ng hitwaan, let's have a heart to heart talk. Ano, bakit po natin kailangan yung heart to heart talk? Physically, para magkaintindihan po, hindi ba? Sa mag-asawa, sa mag-boyfriend o girlfriend, sa pamilya, mother and daughter, mother and son, kailangan po yung sabi nilang, let's go heart to heart talk. Para magkaintindihan. So sa Panginoon po, heart to heart din po ang pag-uusap natin. Let's have this heart to heart. Let's have this open our heart. Let the Holy Spirit cleanse us. Let the Holy Spirit tell us. Tanggapin po natin na tayo po ay may pagkakamali, na hindi po natin kaya lahat. Hindi po natin magagawa ang lahat kung wala po ang tulong ng Espiritu Santo sa atin. Kasi po kung tayo lang sa atin, madadapa po tayo. At baka mapalayo pa po tayo sa ating Panginoon. So hayaan po natin, buksan po natin ang puso, ang ating mga puso sa salita po niya. Itago po natin ang mga natututunan natin sa puso natin. Para kung meron po tayong mga kaibigan na hindi pa kilala ang ating Panginoon, mga kasamahan na hindi pa kilala ang ating Panginoon, give them the compassion. Serve. Ito po yung napag-aralan namin kanina sa church. Sa John 13. God wants us na, ano po ba yung binigay na example sa atin ng ating Panginoon? Hindi po ba humility? Honesty or humility and then serving others. So let's serve them. Mahirap po, yes. Pero yun naman din po ang ating Great Commission, hindi po ba? So let's do it with an open heart, with a heart of gratitude. Hindi yung kaya mo lang siya tutulungan kasi napagsabihan ka. Let's do it from our heart po. If we're gonna help someone, let's do it from our heart. There are times po na napipilitan tayo. So what do we have to do? Let's do the prayer. Kasi po, with prayer, it works out. Doon po natin, katulad ng ginagawa ni Jesus Christ. After everything he was doing, nagdadasal po siya. Mga apostles din po, hindi ba? Sa Acts, na pag-aralan po natin yan sa gawa. Lalo na kay Paul. Nasa Acts 20, hindi po ba? Yung mga kasama niya, hinayaan niyang sumakay ng barko, pero siya, naglakad siya. Kasi bakit po? He was praying, even though he walks 20 miles just to meet them in a certain place. He was walking by himself. He is doing na nag-heart to heart talk sila ni Lord. Nag-heart to heart, God, I need your strength. Give me the strength. Ano ba yung sasabihin ko? Ilagay mo sa puso ko ang sasabihin ko sa kanila. So, ganun din po tayo. May humihingi po sa akin na 2 tao taga Pilipinas. Alanganin po, gusto ko silang tulungan, but at the same time, ayoko kagad tumulong. Kasi sabi ko, Lord, give me
the wisdom. Are they asking help and then they will depend on me that na kada buwan papadalhan ko sila ng pera? Are they gonna be happy of how much money I will give them? Kasi meron pong bibigyan ako ng halaga. Padala mo ako ng gantong halaga, ha? So, ako nagugulat kasi sabi ko, sa akin po, okay lang tumulong. Pero, if you're gonna give me the amount, ibang usapan na po kasi parang doon na ako napapalayo, doon na ako umaatras. Nawawala na yung willingness ko, yung gratitude ko to help. Unless na sa akin po manggagaling. Siguro po ako lang yun. Ewan ko po kung nararanasan nyo rin yung mga kapatid. Pero, bago po tayo tutulong, we have to ask help. Kasi, di ba sabi nga po, di ba? Gusto niya yung a cheerful giver. Wala sa puso. So, dito po sa ating first day na heart attack, sana po meron kayong nakuha dito sa ating, kahit na 4 lang po ang ating verses, pero napakamalalim pa kasi po dito talagang puso po ang ating pinag-uusapan. At puso rin po ang pag-uusapan natin within this ating 40 days challenge of inside out. We have to remember God is looking on our heart, not on our outside. And then so, in order for us to really serve the Lord, it has to come from our heart. Para po talagang maramdaman natin yung blessing. Maramdaman natin yung presensya niya. Kasi, katulad nga po ng sabi ko, hindi ko po binago ang puso ko nung tinanggap ko ang Jesus Christ. Until I open up my heart and surrender my heart. Doon ko lang po naramdaman yung blessing ni Lord, yung pagmamahal ni Lord, yung protection ni Lord sa akin. Doon po ako sumaya. Andun na yung, sabi nila, glowing po tayong mga magkakapatiran na talagang buong puso nating ginagawa ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Let's give back the gift that God gave us. Katulad po ng sinasabi na nababasa natin ng mga parable na ibinibigay po ng ating Panginoon Hesus Kristo. So, meron pong tanong dito, 2 tanong. Where have you experienced a spiritual heart attack in the past? Kailan nyo raw po naramdaman na nagkaroon kayo ng spiritual heart attack? At anong naging epekto nito sa iyo at sa ibang tao? Okay po? So, sa ikalawang tanong po, why are you resolving to commit to this journey? Bakit daw po natin gustong makumit? Bakit natin gustong matapos tong 40 days na itong inside out? Anong magiging benepisyo po nito sa atin? Tayo po ba ay magiging mapagmasid sa ibang tao sa kanilang mga puso, yung kanilang paglakad? Mapapansin po ba natin daw ito? Anong magiging payo natin sa kanila? So, isusulat ko po, or baka si Sweetie Jeanette is already naisulat niya na po yan sa ating GC. Where have you experienced a spiritual heart attack in the past? How did it affect you and others? And then the second one po is, why are you resolving to commit to this journey toward your spiritual health? How will it benefit you and others to be vigilant with your heart's health? And dito po, tatapusin ko po ito sa dasal na nakasama din po sa ating pinag-aaralan po. Ang sabi po dito, at dito na po ako matatapos. Heavenly Father, you are my creator. You are my surgeon. You are my healer. I come to you longing to have my heart become healthy. Show me where my heart is deceiving me and making me sick. May your spirit open my eyes to the areas I need to work on, and help me to work on them with all vigilance. I begin this journey with great expectancy that you will bring victory in my life from the inside out. Amen. Father God, salamat po sa gabay ng Espiritu Santo na ibinigay niyo po sa akin upang
May pahayag ko po itong unang araw na to na aming 40 days journey po ng tungkol sa aming puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, ang bawat isa po na nandito at sa mga makikinig po at manunood. At manunood pa lang at nanonood po. Panginoon, kailangan po ang kailangan namin. Ang gabay po ng Espiritu Santo ang kailangan namin, Panginoon, upang malaman po namin ang aming pagkakamali, ang aming pagkukulang, Panginoon. Gabayan niyo po kami na ito'y aming maisuko, na ito'y aming maitama. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Back to host po. Thank you. Amen, amen. Hallelujah. Amen po. Hallelujah. Maraming salamat po, Mimi G. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat sa ating amang nasa langit. Ano po? So gracious and merciful. Amen. Sa bawat isa. Ayan po. Pasensya na po kayo sa mga nanonood sa live kung medyo malikot ang aking video. Sapagkat namumroblema po ang aking PC sa akin. Amen po. Pero napakaganda ng ating topic po and it's the first day of our 40-day journey inside out, transforming our heart from inside out. Amen. Ito po ang katanungan. Maraming salamat, Mimi G. I believe na ang banal na espiritu po ang nangusap sa bawat isa. Tunay nga po na handa na tayo ngayon magpa-opera. Amen. Huwag po nating hintaying ma-heart attack tayo spiritually bago pa natin bago pa tayo mag-mind sa ating mga sarili, bago pa natin ingatan ang ating sarili. Amen po ba? Ano po ba pag sinabing paano nga po ba pag sinabing spiritual heart attack? Ayan. Tinatanong tayo dito, where have you experienced a spiritual heart attack in the past? How did it affect you and others? Nagkaroon ka na po ba ng spiritual heart attack? Or baka naman, are you in this position right now? Pag sinabi pong heart attack, something stop. Tumigil ba? Natigilan na po ba ang iyong puso? Tumigil na ba ang iyong puso noon? Or are you in that position right now? Kaya naman pala, wala na akong maramdaman. Naghihirap na si kapatid, hirap din akong ipag-pray. May nararamdaman ng church. Subalit, bakit ako wala akong nararamdaman? But I kept going to church. Sabi nga po ni Mimi G kanina, nabanggit niya, I'm doing my part as a Christian. I know I'm part of it. Pero wala yung fire. Ayan, nakita ko si Serena. Good morning po. Remember the torch. Kailangan po ang torch na ito ay nag-aalab hanggang matapos ang laban. Hanggang huling araw po, kailangan daw po naglalagablab yan. Hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Subalit tayo po, bakit nandun pa rin tayo? Parang lang po, yung mga nagtatrabaho sa pabrika na kahit nakapikit, kahit nakakatulog, gumagawa yung kamay. Nakasanayan na po kasi we're just doing it religiously. Kaya hindi na napapansin, nanlalamig na pala hanggang isang araw na heart attack spiritually po. Natanong tayo ni Mimi G, bakit heart attack? To mind our hearts, because out of the overflowing of the heart, the mouth speaks. Kung ano po yung nasa puso natin, nagre-reflect sa ating panlabas. So kung gusto nating maging maayos ang panlabas, umpisahan natin sa ugat. God looks at our heart, hindi po sa panlabas. Sabi nga po, away from me, you evildoers, you brood of vipers. Grabe naman, Bakit po? Hindi makita sa panlabas. Kasi reflection yon
ng nasa loob natin. Ano po? So, umpisahan natin sa ugat. Umpisahan natin sa puso. Puso ng Kristiyano, ano po? Huwag nating putulin ang daliri, ang kamay. Huwag natin maging sa puno, di ba? Kung gusto mong maayos ang puso, ang pinakaugat, huwag mo lamang itrim. Huwag mong sabihan ng sabihan, ako, huwag kang pumunta dyan. Ang tanong, ba't nga ba siya pumupunta dyan? Ba't siya paulit-ulit na pumupunta? Kahit nakailang sabi ka na. Bakit paulit-ulit niyang ginagawa? Ilang ulit mo nang kinausap, pinagsabihan. Ay, oo nga, no. Yung pala, remorse lang. Bakit? Walang tunay na repentance. Because we didn't uproot it. Kailangan bunutin mo yung pinakaugat. Ano po? Kailangan, anuhin natin siya. Tanggalin natin. Hindi pwedeng, kasi si ganito, sige, wag mo nang kausapin. Ay, kasi si ganito, sige, wag mo nang puntahan. But why? What is the reason? We have to uproot it. Kailangan, may kasalanan kasi. So, yun ang dapat i-confess. Wag lang nating itrim. Kailangan nating putulin ang pinakaugat. Ayaw mo ng heart attack? Well then, umpisahan natin ano ba ang pinakaugat niyan. Ingatan na natin. Sabi nga ni Midji, mag-ingat na tayo. Iwasan na natin yung mga taba, super salty foods. Di po ba yung mga dapat ingatan na nagkukos ng ating heart problems? Ingatan na natin. And at the same time, paano natin iingatan? Hindi lamang itigil ang mga bagay na ito, may dapat tayong gawin. Start eating healthy foods. Mag-umpisa na po tayo talaga. Totohanan na. Mag-meditate ng salita ng Diyos. Totohanan na po ito, ha. Totohanan na, hindi lang yung, hindi lang po yung magagandang verse na nakikita natin, o kaya naman magagandang preaching na napapakinggan natin without application. Ang dami na ngayon, pag nakita mo, ang dami na how to maintain. Ngayon, bago na naman yung wall pilates. Dati nauso yun, di ba? Ngayon, ang dami na. May tai chi, may kung ano-ano. Pero bakit ang dami pa rin na hindi healthy sa dami ng mga napapanood nating tips? Kaliwat kanan na. Kasi po, pinapanood lang. Sinisave lang. Nag-uumpisa lang. Sino ba nakaimbento ng lang na salita, no? Tanggalin na kaya natin yung lang para magtuloy-tuloy. Sabi nga ni Pastor nung Sunday, we have to meditate. Hindi lang po, ay ang ganda, scroll up. Ay ang ganda, scroll up. O kaya naman, habang may ginagawa, nakikinig ka lang. Ay, grabe ka na. Maganda, may impact, may dating. Kasi ang salita ng Diyos talaga, powerful. Pero ang tanong, kumusta yung application? Binigyan ng doktor ng gamot. Yes, may nararamdaman ako. Ay, ayon sa aming medical report, kailangan ko daw, ang baba daw ng hemoglobin ko. May RBC o red blood cells. Mababa daw. Salamat, nalaman ko to. So, nagpunta ng doktor. Salamat sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Nalaman niyang may sakit siya. Spiritually. Tapos, binigyan ngayon ng mga gamot. May iron, may ang dami, po. Tapos, uminom for 1 week. After that, nakaramdam na ng kabutihan, okay na. O kaya naman na-neglect. Saan ko na nga ba yung nilagay? Ay, okay lang. Kasi wala pang nararamdaman. Wala talaga. Hindi natin namamalayan, nagiging manhid na pala tayo spiritual. Po? So, wag po nating hintayin magkaroon tayo ng spiritual attack. Mag-stop tayo. Ang heart attack po, biglaan. Pero sa spiritually po, alagaan po natin yan. Kasi, bigla na lang, ay, nawala sa church? Ay, bakit ganun? Sumama sa iba. Diba, pastor,
linggo-linggo nagpipreach. Kasi po, ay oo, kasi it happened na lang. Hindi po ganun yun, Ang sakit sa puso, hindi po yan nangyari one time lang, overnight. Yan po yung nag-accumulated fats na unhealthy fats na nandun sa veins natin na halos bumara na, kaya hirap na yung malapot na dugo na dumaan sa veins. So yung heart, hirap siyang i-pump just to circulate blood sa ating katawan. So ganun din po sa ating spiritual. Pinagtakpan natin. Panay ang tanong mo sa yung pastor tungkol sa problema mo sa asawa mo, hindi nyo namamalayan, hindi na asawa mo ang tinatanong mo. Ano po? O kaya naman, vice versa. Yung brother panay ang tanong kay sister, ano po? Hindi na mamalayan, nagtatanungan na sila una sa cafe lang, ano po? Una sa lang, hanggang mamaya nagme-mail, gaganon, di po ba? So hindi natin na ingatan, hindi tayo naging vigilant. Amen po? At marami pa pong ibang halimbawa na unti-unti nating ginagawa. Dati no, nagme-meditate ka araw-araw ng Word of God. Tapos, sinasabayan mo ng, nag-i-scroll ka, nakikinig ka. So, nagiging ganon. Dati, ganito ka. Maya-maya, napansin mo, hindi ka na nagme-meditate. Mas madali na. Mag-Google, mag-Alexa, mag-Hey Siri, ngayon may AIs na, ang dami na po, hindi na, wala na po yung pagkilos ng banal na espiritu. Kaya nakakalungkot po, sabi naman po sa Bible, gamitin po natin lahat ng meron sa mundo for God's work. Yun nga lang, paunahin natin ang banal na espiritu. Pag nawala ang banal na espiritu, kahit anong ganda, kahit anong busy, sabi nga ni Mimi G kanina, umaga, gabi, busy sa pag-a-attend. Pero, nasaan ang puso? Nasaan ang bunga? So, let us not be deceived. Let us not be deceived, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo winawarningan. Kaya tayo dinidisiplina. Ano po? That's how God loves us. That He wants us na magbago inside out. Hindi po tayo pwedeng madaya ng kaaway, madaya ng ating sarili, na magising ka na lang isang umaga, ang tigas na ng puso mo, nanlalamig na sa Panginoon. But, still busy working for God. It's our way of reaching God. Na to the point is na ang hinihingi lang naman sa atin ni God is simple. At ang bawat isa po ay may kanya-kanyang calling. Let's just do what God asked us to do. Let's go back to the basic. Ano po? Bago pa tayo manlamig, hanggang tayo po ay napapansin mo na, ay, parang nahihirapan ka ng sumunod. Kini-question mo na si pastor. Kini-question mo na yung leader mo. Halos hindi ka na nagpa-participate. Kabuti na. Lumilitaw, lumulubog. Hanggang mamaya, hindi ka na excited mag-invite. O kaya naman, nandyan ka, pero iba ang ginagawa mo. Doon mo na po, doon mo na makikita. Doon mo na po mapapansin. Alam niyo po, once na nakakaramdam ka ng ganyan, go back to God. Huwag niyo pong hayaan na, ay ngayon lang naman. Alam niyo po yung ngayon lang naman, dyan po nag-uumpisa. Binibigyan natin ng daan ng kaaway. Yes, ang hirap po kapag ganyan. Kaya, sabi nga ni Brother Paz, hindi pwedeng andyan ka, wala kang ginagawa. Hindi pwede yan. Puro tayo ang tinuturuan, ilang dekada na. Sabi ko nga po, half century na pala ako.
Ano po? Kumusta po ba? Kumusta? Huwag natin hayaan po na tayo ay manlamig. Hanggang unti-unti hindi na tayo nagpa-participate. Hanggang unti-unti dati yung fire mo, ito yung calling sa akin ni God. Magbo-bloom ako. Hindi lamang ako, pati yung tao sa paligid ko. Dati noon, isang salita ko lang pag parang wow, grabe, nagre-rema talaga. Pero ngayon, parang ang ganda lang ng speech. Holy Spirit, wag niyo pong hayaan mangyari ito sa amin. Tulungan niyo po kaming magising. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Ano po? Ano ang sabi ng ating verse? Let our hearts be guided. Kung paanong ang mukha ng tao ay naaaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. It's the reflection. Kaya po una puso. Because kung ano yung nakikita sa panlabas, reflection po ng ating mga puso. Sabi niya, super discerning naman si kapatid. Ang galing naman. Ay, naku kapatid, kitang-kita. Nasaan ka paglinggo? Anong ginagawa mo sa mga Bible study natin? Wala ka. Tapos makikita natin nakapost ka. Hindi po ba? At sa totoo lang po, pinupost pa talaga kasi wala siyang iniisip na hindi maganda. Nagpo-post pa talaga. Sinasabi niya pa talaga. Bakit? Kasi wala Nanlalamig na kasi ang puso, so kulang na sa discernment. Hindi niya naiisip yun. Wala siyang masamang hangarin doon. It's just that iba lang ang priority niya. And that reflects our heart. Kaya natin nasasabing nanlalamig na si kapatid. Pero sa kanya, hindi Siyempre, lang ngayon, kaya chance ko lang ngayon. Di po ba? Mag-ingat po tayo. Kasi yan ang number 1. Love God above all. Kapag may na-prioritize ka above God, it's a sign na may sakit na ang ating mga puso. Mga kapatid, it reflects. Kaya tayo din po, ganun tayo. Nakita mo yung salamin, sa sarili mo sa salamin, pag umalis ka, wala na. Kaya kapag tumalikod tayo sa Panginoon, wala na. Hindi na natin kilala ang Panginoon. Tayong umaalis, hindi si God. Salamin, salamin. Amen po. And paano natin magagawa yan na malalaman ko anong laman ng puso? This is my favorite. Kawikaan 25, ask questions. How can you draws out? Paano mo mapapalabas ang laman ng puso ng tao? Magtanong ka. Kasi sabi nga po, out of the overflowing of the heart, the mouth speaks. Kapag ang lagi niyang pinapanood, TikTok, social media, ang sasagot niyan sa'yo, alam mo na. Magtanong ka. Tanungin niyo po. At yun ang lalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang lalabas sa kanyang bibig, magtanong ka ng kanyang opinion tungkol sa isang bagay. Doon mo malalaman kung anong nilalaman ng kanyang puso at isipan. Tanungin niyo po. Pusuan tayo ngayon, real talk. Gusto nating magbago? Gusto mong malaman ang laman ng puso ng kapatiran mo? Magtanong ka. Tanungin mo siya, kumusta? Kumusta na yung anak mo? Kumusta na asawa mo? Kumusta na ang relasyon nyo? Kumusta na ang eskwelahan? Kumusta na ang trabaho mo? Kumusta yung... Doon pa lang malalaman mo na sa sagot niya. Next, kumusta po yung quiet time mo? Kumusta yung discipleship nyo? Kumusta relasyon mo sa leader mo? Kumusta yung Tanungin mo, ilang beses kayo nag-usap ng kaibigan mo? Ilang usap kayo nag-usap ng katsikahan mo? Ilang oras kayo nag-usap ng katrabaho mo? Anong pinag-uusapan nyo? Ang dami nyo pong malalaman kapag nagtanong ka. Dahil ang isda, nahuhuli sa bibig. Sabihin natin, noon, binobomba. Dinadynamite. Kapag nakita ko na, pag madumi yung ilog namin noon sa likod bahay, ay, may kalabaw na naliligo doon sa unahan. So, hindi kami pwedeng maligo. nai-stir yung tubig kaya madumi. So, lalabas yung dumi.
Good morning, Ma'am Shrubi. We want to hear from you. Maging sa iyong kalusugan. Amen. Praying for you. Nawa ang iyong kalusugan po na-restore na ni God. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po, Mimi G, sa topic natin ngayon. Well delivered. Ginising tayo, mga kapatid. Bago pa po tayo magka-heart attack, bago pa po mangyari ang numbness sa ating mga puso, mag-ingat na po tayo. Let's back to basic. Sa foods, healthy living, sa ating mga kinagagawi ang gawin, let's start taking care of our hearts. Amen. Let's have a real repentance. Huwag po remorse. At tayo po ay magkaroon ng real quiet time, meditation to God, prayer. Alam niyo po, nakakatuwa, pag sinabi natin magre-restore tayo, back to basic, napakasimple lang naman talaga kasi wala pong hinihingi si God sa atin na hindi natin kayang ibigay. Napakasimple. Just talk to Him. Read the Bible. Praise and worship. And share it to others. Dahil kapag tayo po ay nagbabahagi, nasasabi natin sa ating sarili, nare-remind din tayo na exercise po ang ating mga faith. Amen po. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na ibinahagi sa pamamagitan ni Mimi G. Maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, na ang refleksyon ng aming mga puso ay makikita sa panlabas. Kung gusto naming malaman, Panginoon, ang laman ng puso ng aming mga kapatiran, tanungin lang namin ito. Lalabas ito sa kanilang bibig. How they judge others. Kung paano po sila mag-share ng mga bagay-bagay, their opinions, their thoughts about things. Kung ito po ay maka-spiritual, doon namin malalaman kung saan at sino, ang nag-occupy ng aming mga puso. The way we talk, the way we live, the way we speak, the way we judge things, kung paano kami mag-criticize, kung paano, Panginoon namin, paano kami magbigay ng opinion. Nawa po, Panginoon, ang bawat kapatiran na nagbibigay sa amin ng payo, Panginoon, kung ano yung nakikita nila sa amin, tunay nga pong magkaroon kami ng humble heart to accept it. Sapagkat ang mga kapatiran ay hindi nagsisinungaling sa amin. Mahal nila kami, sila ang tunay na nakakita sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami magising kung sino-sino ba ang kasama namin. Ano ba ang pinagkakaabalahan namin? Yun po ang paraan namin ba ng pag-iingat sa aming puso, kaluluwa at katawan, which is your temple, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil kung puro praise ang laman ng aming puso, praise din ang lalabas sa aming mga bibig. Kung ano ang laman ng aming cup when it is spilled to others, yun din ang lalaman. Makakabasa sa kanila, makatatapon sa kanila. Nawa, Panginoon, lagi naming suot ang armor of God. Nawa, Panginoon, our hearts are filled with the Holy Spirit. Ang bunga ng banal na Espiritu, ito, Panginoon, ang lalabas sa amin. Ito ang makikita sa aming pamumuhay, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. It starts from the root. It starts from the heart, from the main. Sapagkat nakatingin ka sa puso, hindi sa panlabas, hindi sa mga gawa, kung hindi sa puso. We can fake ourselves, we can deceive ourselves, we can deceive others, but we cannot deceive God. Minsan ang kasinungalingan sa amin nagiging totoo na. Kung ano ang gusto ng kulay ng rose na gusto namin, diligan lang namin ito ng kulay na nais namin, it will come out as a blue rose, a red rose, white rose, colorful rose, combined rose. Napakaganda. Kaya naming i-fake ang kulay ng mga rosas. Pero hindi namin kayang i-fake ang ugat nito na siyang nagsisip-sip. Tatulungan niyo po kami, Panginoon. Strengthen our roots, O God. Plant us, O God, sa gilid ng iyong batis upang hindi kami matuyo, upang hindi kami madaya.
Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga fins. O God, katulad ng isda, kahit gaano kalakas ang agos ng ilog, kaya niyang lumangoy against the flow. Huwag niyo pong hayaan maging kaming patay na isda na go with the flow lamang. Bigyan niyo po kami ng scale to protect ourselves against this world lies of the enemy. Huwag niyo po kaming hayaan na maging katulad ng mga palos na isda na walang mga scales. Kaya naman kung gaano kaduro, kung gaano kaputik, yun din ang katawan nila. Ganun din sila kaputik. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag maging katulad nila. Sunod lang sa agos, sabay sa agos ng mundo. Help us, O Lord, to be protected, and help us, O Lord, to be your real children of God, a real Christian indeed. Maraming salamat po sa operasyon na naganap at magaganap within 40 days. Matatapos kami, Panginoon, sa 40 days na ito, Panginoon. Sabi mo nga, at sabi ng aming kapatid na si Mary, ayaw niya, Panginoon, na masabihan siya na, away from me, you evildoers. Away from me, hindi kita kilala. Huwag niyo pong hayaan dumating ang panahon na kami ay nagpagal, subalit all in vain. Hindi niyo kami kilala. Maraming salamat po, Panginoon, sa operation ng aming puso na ginaganap. Nag-start na po ang operation ng aming mga puso in this 40 day of transformation of our hearts. Nawa, Panginoon, hindi pa natatapos ang 40 days. Ngayon pa lang may nagising na. Ngayon pa lang, Panginoon, handa nang magpa-opera sa Panginoon. Handa nang maranasan ng changes. Handa na, Panginoon, maibalik ang init ng kanilang pagmamahal at paglilingkod sa inyo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. I prayed for everyone, for every brothers and sisters, nandito man sa GC, sa live, Panginoon, nasaan man, Panginoon. May your will be done, O God. Nawa, Panginoon, ang nais mo ang maganap sa buhay namin, Panginoon. Sa anumang kapamaraanan, depende sa karakter, depende sa attitude, depende sa place. Only you, O God, can do that. Kami po, limited lang. Subalit kayo, Panginoon, unlimited, limitless. Walang lugar, walang panahon, walang edad, lahat ng pagkakataon, kaya namin pumasok sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. We are expecting, O God, the changes in our lives. Maraming salamat po sa pagbabagong magaganap, sapagkat hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na madaya ng aming kaaway at ng aming mga sarili. Maraming salamat po. You will allow us to cross the Jordan River. Makakapasok kami, Panginoon, sa iyong promised land. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo lahat, Panginoon, ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng lahat ng mataas na papuri ang Panginoon sa ating umpisa ngayon. Na nandito tayo at ine-expect ko po na kung ilan tayo ngayon, mas pa pag natapos ang araw na ito. Amen? Kasama na natin mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, sapagkat hindi lamang po tayo, hindi tayo selfish, hindi lamang po tayo, nais din natin na makasama ang ating mga mahal sa buhay, maging ang mga taong entrusted to us by the Lord. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Thank you so much, Mimi G. Nakita niyo po, we are not limited sa oras, panahon, at distansya. We are being helped by the Lord. At inumpisahan ng ating kapatid na nasa Virginia, si Mimi G, ang ating 40-day devotion. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa YouTube Bible application, YouVersion Bible application na meron tayong mapagsasaluhan maging sa Gmeet. Ano po, na dito natin, dito tayo nagtatagpo. Ano po,
At meron din tayong Facebook na nagla-live sa atin. At meron din tayong YouTube na napapanooran nila later on. Maraming salamat po. Kasi po sa Messenger, ay sa Facebook po, limited lang. After a month, dinidelete nila. So, tulungan nawa ako ng Panginoon, na tunay na ma-upload ko po ang lahat. So, mga nakasama natin po sa mga powerful testimonies natin, maraming salamat po. Naka-upload na po ito sa Servant Church, HCC Servant Church. Hanapin nyo lamang po at mababalikan nyo po ang lahat ng testimonies. Not unless hindi po ako live, hindi ko po ito mada-download. Meron pong nag-download, paki-post po sa inyong, paki-download sa inyo pong account, at i-post nyo po sa YouTube para maisama ko sa playlist ng Powerful Testimonies ng HCC. Maraming salamat po. To God be all the glory at tayo po ang aani. Tayo po ang mga beneficiary. Amen po. At ang legacy natin, may iwan natin sa ating mga mahal sa buhay, at ating mga katrabaho, kamag-anak. Lahat po na nakakita the way we live. Ayan po, at maraming salamat po sa tagumpay ng event din ng Philippine communities kahapon. I'm proud of them. Meron po ang Philcom na naparangalan 5 tao. Alam niyo po yon, 5 tao na maraming natulungan dito sa Japan. Sila po yung dahilan kung bakit may caregiver. Sila po yung dahilan kung bakit maraming Pilipino dito na nagkakatrabaho. Mga English teachers. Sila po yung mga nauna, talagang hindi po nagsunog ng kilay. Nag-alay ng kanilang oras. Nawa po tayo rin, maparangalan ng Diyos. Hindi po dahil sa title, kung hindi nawa tayo ay maparangalan ng Diyos, na maraming kaluluwa ang nakakakilala sa Kanya. Amen po. At nang ako po ay namigay ng tracts, meron po nagsabi sa akin, ay meron na ako niyan. How come na meron ka? Talagang tahasan ko, hindi tinanggap, pero maraming salamat po sa mga, makikita mo ang reaksyon ng tao, pagtanggap, salamat, may ganun. Meron naman, okay, sabay, baba lang sa mesa, pero okay lang yon. I know God will work on them. Ang itinanim nating buto, imposible na hindi yan patutubuin ng Panginoon. Isang araw, God will make a way for them to sprout out. Amen po. Para sila maging sprouted munggo. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat. Kapag walang nagtanim, walang aanin. Pag walang nagbahagi, walang makakapakinig. So what matters is, gawin lang natin ang ating part and God will do the rest. So God be all the glory po. Purihin ang Diyos at sa buhay ng bawat isa. Maging sa ating kasama sa live, Sis Eden, ayan, nakita ko yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, sis, kapag hindi mo minsan nakikita yung pangalan, ako yon. Hindi daw niya po alam kung bakit. Minsan lumalabas yung pangalan niya, minsan hindi. Pero maraming salamat at sinamahan niya tayo sa live. At sa mga nag-share po, maraming salamat. It will really help them. And nagagawa po natin ang pinagagawa ng Diyos sa bawat isa. Amen po. Mag-share lang po tayo. Yan lang naman ang trabaho natin. Si God po magpapalago. Amen. To God be all the glory. God bless everyone. Ayan po, Mimi G, thank you so much. Mag-unmute po ako para po sa mga nais pang makapagbahagi. Yes po. Saglit lang si Billy. Babahagi ko lang po kasi blessed na blessed ako kanina sa ating church. Si Bunso po ay nagpabaptize muli. Wow! Nabaptize na po si Bunso ng 2007 kasi tinanggap nilang magkapatid si Jesus Christ ng Mother's Day ng 2007. So, within 2 weeks po, nabaptize siya. Pero sabi niya, hindi niya natatandaan ang reason bakit siya nabaptize at hindi niya rin natatandaan na na-save na siya ng 2007. So, after 5 years po, nagpunta sila sa isang Camp Deer Lake. Doon niya sabi niya, Mom, I accepted God. Sabi ko, you already did. Sabi niya, Mama, hindi pa. Okay, so pinaliwanag ko po. So, sabi niya,
I accepted it. Sabi ko, okay, I'm happy that you really now understood yung gospel ni Jesus Christ. So, nawala na po yan. And then, all of a sudden, may pinag-uusapan kami about baptism. And then, sabi niya, I wonder if I could do baptism. Sabi ko, yes, you could do another baptism if you want to. So, nung vacation Bible school po namin, last month, July, ang ano niya po is nag-volunteer siya, tapos may kausap siyang mga ibang tao doon. Andun din po yung pastor namin, si Pastor Asher. So, nabanggit niya, kasi nagbigay siya ng testimony niya, a little bit testimony on how he accepted God. Tapos sabi niya, my mom also told me that I could get baptized again. Tapos sabi ng pastor namin, you know, Josh, you're talking to your pastor, right? And your pastor heard about that. So, your mom is right. You could get baptized again. So, sabi niya, yes, sir. So, nitong about 2 weeks, may note, may email from our church na if you wanna get baptized, just let the church know. So, inanok po yun, in-screenshot ko, pinadala ko kay Bunso. Sabi ko, here, if you're really thinking of getting baptized again. Ganun lang siya sa akin. Tapos, every time na nakakausap ko siya, did you decide to get baptized? Gano'n lang siya. Ako, if you really want to get baptized, you need to go tell the church, call the church, or call Pastor Asher. Wala siya talagang, gano'n lang siya. Hindi niya po sinabi na magpapabaptize siya kanina. Kaya nung nakita ko siya, mangiyak-ngiyak ako, kinuhanan ko siya ng picture, kinuhanan ko ng video. So, nabanggit niya nga rin po doon na nabanggit niya sa akin, kaya siya nagpabaptize. Kasi sabi niya, the Holy Spirit is working in my heart na kailangan niyang gawin yon. Na he needs to follow yung aking guidance sa kanya. So, he's happy I'm guiding him properly. And he answered yung ng Holy Spirit sa kanya na magpabaptize siya. So, yun po ang aking blessing for today. So, since we're talking about the heart, isa po yan sa aking pwedeng i-testimony na if you really surrendered your heart to God, the Holy Spirit will work on your heart. Yun lang po. Salamat! Back to you, host! Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations. Yan po ang natin, mahangad natin, talaga desire natin mga puso ng ating mga anak ay maglingkod sa Panginoon, maging disipulo din. Ayan. I can feel the warm breeze. Nag-i-start na po mag-autumn. Nararamdaman ko na. Pag nag-September na, first warm breeze. Hindi naman pala warm, cold breeze. Naramdaman ko na mukhang mas malamig-lamig na yung hangin sa labas kesa sa aking number 1 na electric fan. Amen po. Kaya maraming salamat. Mimi G, congratulations. Si Bunso ay nagpabaptize. Ang sarap po, magpabaptize kapag alam mo yung ginagawa mo. Kaya mga mami, start na po nating ipaunawa sa ating mga anak kung ano ba yung baptism. Amen? And hindi po yan overnight. Kaya kailangan palagi nating encourage yung ating mga anak. Kasi pag tinanong mo, gusto mo ba? Tapos sinabi mo, ganito yan, you'll be a Christian, you'll be yes, ma'am. Pero, hindi lang po natatapos yan sa ganyan. Still, paliwanagan pa rin natin. Ano po? What is baptism? What will happen to them when they are baptized already? Amen po. Sige po, maraming salamat sa ating mga kapatiran na kasama natin dito ngayon at sa live. Kay Sis Eden, ano po? Ayan, today is the first day of our school. So, mga kapatid, samahan nawa ang ating mga anak, sa eskwelahan, guided and protected by the mightiest angel of the Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Sige po, kung meron man po na nais magbahagi, ayan, mukhang mga busy kasi nga first day ng school. Sige po, you can, wag niyo po nga hayaan na yung mga pangusap ng Banal na Espiritu sa inyo ay mawawala lang. Kung hindi kayo makapag-unmute ngayon, kahit po later on sa GC, don't hesitate, is-share niyo po yan.
Ayan. Maraming salamat po kay Ate Lily, kay Chang Emily, Ate Ana, Sis Ging, kay Sis Karen, Sweetie Mary, Sis Mai, Sis Rena, good morning po. Si Brother Pa, Sis Maria, si Ma'am Shruby, thanks God, sa kagalingan, pinanghawakan ko na. Kay Mimi Rose, ayan, Sis Cathy, Sis Marie, at maraming salamat po at nagising tayo ngayong umaga. Ayan po, Sis Eden, maraming salamat po. To God be all the glory. Kita-kits po tayo bukas ng umaga. At mamayang gabi po, para sa ating morning devo. God bless everyone.